Sa Visayas at ilang bahagi ng Southern Luzon, naghahanda na rin ang mga residente sa pagdating ng Bagyong Pablo. Marami raw sa mga residente ang takot nang maulit ang bangungot ng Bagyong Sendong noong nakaraang taon. Live mula sa Sorsogon, may report si Trisha Zafra. Trisha? Jessica, kahit umaraw dito buong maghapon sa Bicol Region, hindi nagpapatumpik-tumpik yung ating mga otoridad sa paghahanda dito sa paparating na Bagyong Pablo, maging yung ilang bahagi sa Kabisayaan. Naka-alerto na ang rescue team ng Sorsogon para paghandaan ang posibleng pananalasa ng Bagyong Pablo. Tinukoy na rin ang mga evacuation center. Mahigit 700,000 residente raw ang pwedeng maapektuhan ng bagyo rito. Pwedeng tamaan yung hinatuan based on pag-asa. So, kung dumating man dun sa punto na yon, since na 700 kilometers ang diameter niya, yung ulan ang actually na isa namin na concern. Kasi malakas ang ulan na dala ni Pablo. At the same time, sabi nga ng pag-asa that is heavy to intense. So, dito sa area namin, possible ang flash flood and landslide. Sa Irosin, Sorsogon, handa na ang mga sasakyan ng evacuees. Gayun din ang mga handheld radios para sa mabilisang komunikasyon. Bawat isang barangay, mayroong kanya-kanyang plano. Kasi ang vulnerability ng aming mga barangay ay iba-iba. Mayroong vulnerable sa flood, sa explosion, eruption, and then lahar flow. Magsasagawa naman ang preemptive evacuation sa Dumaguete City, Negros Oriental. Prioridad daw sa paglikas ang mga nakatira malapit sa ilog. Pero hindi pa man na ibababa ang direktiba mula sa LGU, nagkusa na sa paghahanda ang mga residente para sa paglikas. Takot kasi silang maulit ang nangyari noong Bagyong Sendong. Wala pa, kanano naman ang balay. Oo. Dayon? Kusog kaayo, kay dako man ang kanang naguba man gutong kablonggiita ba diya. Gayunman, wala raw balak lumikas ang iba sa pangambang mapagnakawan. Giit naman ng mayor, ipapatupad na ang forced evacuation kung magmamatigas ang ibang mga residente. Nakataas naman ang blue alert status sa buong Kabisayaan. Inaasahang magla-landfall bukas sa Visayas ang Bagyong Pablo. Kaya ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sub-sub na sa paghahanda. Isa sa posibleng maapektuhan ang katimugang bahagi ng Cebu, kaya pinaalalahanan na ang mga residente na maging alerto. Sa Bohol naman, kinansela na ang lahat ng mga biyaheng pandagat patungong Cebu at Mindanao. Yan ay sa kabila ng maaliwalas na panahon doon kanina. Maraming stranded. Ang ilan nagpasya ng umuwi. Pero may nagbabakasakali pa rin. Abala rin sa paghahanda para sa bagyo ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC sa Southern Leyte. Inabisuhan na rin ang pulisya na ipatupad ang forced evacuation kung kinakailangan. Kinansela na rin ang mga biyaheng pandagat mula sa Maasin, Leyte, habang inabisuhan na rin huwag pumalaot ang mga mangingisda. Jessica, ngayong kasado na yung mga disaster response units, pakiusap na lang ng mga otoridad natin sa mga mamamayan ay sumunod at makisama. Oras na sila ay abisuhan. Jessica? Okay, Trisha, dyan sa Bicol, kung hindi ako nagkakamali, parang may pattern na dyan nung mga nakaraang bagyo eh. Konting ulan lang kasi nga yung mga ilog dyan medyo heavily silted na. Konting ulan lang, sigurado na ang baha. Tama ka dyan, Jessica, kaya ngayong mga authorities natin dito grabe na yung paghahanda. At ngayong kahit hindi pa nga nagla-landfall yung bagyo, dito nga lang halimbawa sa probinsya ng Sorsogon, yung kanilang 14 na bayan at isang lungsod dito, lahat yon merong mga flood-prone barangays. Yung mga barangay na ito yung mga pinakamalalapit sa katawang tubig. Dito rin sa Irosin, Sorsogon, sinasabi sa atin ng kanilang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer kanina, yung talaga mga flood-prone areas, yung malapit sa kanilang river. Kaya yun yung una nilang pinaghahanda pagkadating sa mga ganitong sitwasyon, Jessica. Okay, at nakita natin kanina yung video ng Mayon Volcano. Alam din natin na maraming lahar deposits na nandyan sa slopes ng Bulkang Mayon na konting ulan lang, raragasa na yan, bababa na yan at tatabo na naman sa ilang mga komunidad dyan.
Isa nga rin yan sa concern, Jessica, ng ating mga kababayan dito, no? Lalo na rin sa Legazpi, o dun sa probinsya ng Albaya. Nito ngang weekend, nagkaroon sila ng inspection dyan sa Mayon Volcano. Pero nitong linggo, araw ng linggo, ibinabana nila yung alerto. At ayon naman sa volcanologist na nakabase sa Legazpi, ay wala nang dapat ipag-alala kung lahar flow yung pag-uusapan mula sa volcano. Ito rin namang bulkang Bulusan sa may Irosin, dito sa Sorsogon, wala rin naman daw alert level na nakataas sa ngayon, Jessica. Okay, pero ayun nga, dapat paghandaan dyan yung lahar deposits na nasa mga slopes ng ating volcano dyan sa Bicol region. Maraming salamat sa iyo, Trisha Zafra.